Oh, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. We are gathered, O Lord, in the name of the most Holy Trinity, the Almighty God, powerful and loving. We glorify you as you dwell in our hearts. Release the power of your love in us. Bring healing and deliverance as we pray for ourselves, for our nations, and for the world. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Amen. Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige po. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you. Glory to you, O God. Glory to you, O Lord. The fulfillment of the law. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be great in the kingdom of heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ, no? So, naumpisahan po natin tong gabing ito, sa mga bad news, no? May mga good news ba nangyari sa buhay natin for the, for this week? Pwede mag-share kahit na 1 minute lang, no? Kahit na few seconds. Ako kanina, nag-meet kami ng mga, si Father Efren, yung mga tatlong kasama namin sa prayer meeting, siguro mga 50 plus na ngayon. Ang huling kita namin, 2008. Napag-uusapan din kung ano pwedeng ministry pa. No? Kasi dati nakakilala kami dahil sa prayer meeting every Tuesday, 7 p.m., no? At napag-usapan namin yung mga karamihan naging members noon, ang maganda naging buhay, no? Nakapunta ng Qatar, nakapunta ng Dubai, nakapagtapos ng pag-aaral ng mga anak, no? Kaya we praise God, no? At the same time, we ask God kung anong pwedeng ministry namin, no? Sa amin yung nagkakaedad na kami. Okay. Pero yun lang po yung this kanina nag-meet kami lunchtime sa Max Gateway, Cubao. Oo, ganun. Sino po ang gustong Ganun. share bago? Ayun lang po yung good news. Sige po, kayo po, kung pwede mag-share, 1 minute o ilang seconds. Otherwise, tutuloy na po ako. Kung hindi pa kayo nakakaisip, sige po. Araw-araw meron bishop ako. Ayun. Kung wala syempre punong-puno, di ba? Pero I praise and thank God kasi ang ganda-ganda ng aking birthday celebration. Para bang Happy birthday ulit. Oo nga, thank you, Bishop. Oo. Para ba ako nag-debut nung tinrate ako ng mga anak ko. Akala ko wala kasi very silent sila. Which is on my part naman, okay lang din kasi parang okay lang. Marami naman akong pinagdaanan na nag-enjoy na ako eh. Pero yung surprise, nakakatuwa kasi masaya-saya. Parang na-enjoy ko, na-appreciate ko. Thank you, Lord. Parang ganun yan. basta mga anak, no? Mga apo, joy, di ba? mga kaibigan, no? Totoo po yan, no? Parang yung joy, hindi mo ma-explain. Pero yung sadness, kaya mo explain eh. Pero yung joy, hindi mo ma-explain. Asa puso talaga yung sadness, kaya mo i-share. Kaya mo ikwento. Kasi umiyak ka lang, okay na. Pero ngayon parang ang tears of joy, pareho na yun, tears of joy, sadness. Tapos, sabi ko, Bishop, ang mga sisters ko dyan, alam mo yung Bishop, sabi mo, yan, pag umatake ang demonyo, iba rin yan. Parang sabi ko, 72 na ako. Naku, ilang years pa kaya? Baka mawala na ako, baka
Oo, Kasi di ba sa mga oo, 70s, ganun yung po yan. mga nawawala. Pero Oo, oo. wala talagang devil, ano yan eh. Gusto niya yung masisira yung mood mo. Tapos I praise and thank God. Oo, Kasi ang galing-galing ng anak ko. Grabe, nagawa yung Zoom ko. oo, Napaka-hopeless ko na sa Zoom eh. Kasi para oo. bang ang dami nagsasabi sa akin, yung mga magagaling sa computer, gaya ni Brother Alex Rosales. Naku, sis, kailangan bumili ka na ng bagong phone. Sabi ko, kung bagong phone ang bibili ko, Lord, baka mga August na ako makaka-join ng nakakapanlambot yung Oo. yung spiritual, ko, nanghihina. Ang dali kong Mm, maapektuhan. May 1 minute na yan, Bishop, no? Yun, mm. parang madali ma-affect. Kaya, I present thank God na kasama ko kayo ulit. Sa spiritual, mo to eh. Spiritual food mo talaga eh. Amen. Spiritual food mo talaga pagkawala ako. Praise At God. least Oo. ako ng Jessica, nakakapag-usap kami. Kasi meron kami mga landline. Eh, kayo, at saka yung food na kinakain ko dito, kulang. Kaya I am hungry again. Bishop, simulan mo na. Mm. Opo. Sige po. Oo. Praise God. Oo. Ayun yung, yung tungkol sa mga Itong Thank gospel you, thank natin you. ngayon, mabigat to, no? Ah, kasi madalas kasi ang na-appreciate natin yung mga soft words, consoling words ni Jesus, no? Katulad ng come to me all you who are weary and I will give you rest, no? Yan gusto natin marinig kay Lord, no? Pero itong gospel ngayon hindi, no? May alarm siyang sinasabi sa atin, no? Ah, distinguish ni Jesus those who obey and teach the commandments and those who diminish or ignore the commandments. At tinatawag niya yung mga nag-ignore at diminish yung gospel message least in the kingdom of heaven. Kaya may maraming yung comforting, joyful words si Jesus, no? Pero may mga words din si Jesus, no? Na dapat ipipreach natin complete message niya. Kasi pag hindi natin pinreach yung complete message, no, we shall be least in the kingdom of heaven, no? Yung mga moral issues ngayon, no? Ang hirap kasi mag-preach, no? Kasi ako marami akong kilalang LGBTQ, mga kaibigan ko. Since 1975, mga kaibigan ko yan. Pag tinatanong ako, sabi ko, magkaibigan tayo, sabi ko. Pero tungkol dyan, sabi ko, ano yan? Ayaw ni Jesus yan, no? Mabigat yun. Pero dahil magkaibigan kami, tanggap naman ng isa't isa, pero very clear ang stand ko dyan, no? Kasi may mga ibang pare, no, na sinosoften yung teaching in terms of lalo na sexual morality, no? Yung mga marami tayo mamaya matalakay po natin yung mga commandments, no? So si Jesus came to fulfill the law, not to abolish it. Yung law na yan, ayan po yung tinatawag natin Mosaic law. Nung law ni Moses, no? Yung Torah, kung tawagin nila sa Hebrew, Torah. Torah, no? Ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, tsaka Deuteronomy, no? Yung kung tawagin nila, the first 5 books, no? Torah, no? Dati napag-usapan natin maraming laws, no? Dietary laws, no? Yung tungkol sa mga pagkain. Wala na yun. Hindi yan pinag-uusapan dito kasi tinanggal ni Jesus yun, dietary laws, no? Tinanggal din ni Lord yung mga worships laws nila. Katulad ng pagpatay ng lamb, tapos ini-sprinkle yung blood ng lamb sa mga tao, no? Tinanggal din ni Jesus yun kasi nagkaroon ng misa. Siya mismo yung Lamb of God. Ang pinag-uusapan dito yung moral law, no? I have come not to abolish the law. Yung law na sinasabi dito, ito po yung moral law. Ito po yung mga 10 Commandments, no?
So, finulfill ni Lord ito at itinaas pa niya. No? Hindi lang niya finulfill, kundi itinaas pa niya, no? Kung anong purpose ng law, no? Ngayon, yung Greek word for fulfill, the law, fulfill is pleruo. P-L-E-R-O-O. Pleruo. No? Ayan po yung ginamit na Greek word dyan, no? Nang ibig sabihin, to complete what was incomplete. To bring to full meaning. No, ano ba talaga tunay na ibig sabihin niya, no? Tapos, to accomplish the deeper intent. Ano ba talaga ang kahulugan niyan? No? So, ayun po ibig sabihin ng fulfill, no? Nung tatlong bagay na ito, no? So, si Jesus is not rejecting the Old Testament law. Yung moral law, hindi po niya ni-reject yan, kundi in-elevate pa niya, itinataas pa niya, no? He brings the law to its perfection. Para maging perfect yung law ng Mosaic law, no? Not through legalism. Hindi ka legalistic, no? Oy, wag mo ganyan, hindi. But through love. Ay, ito yung deeper intent ng law. Love, no? Kaya kasi sinabi niya, yung love one another as I have loved you, no? Ayun po ang fulfillment ng law. No? So, ayun po yung ibig sabihin niya, no? Yung ibig sabihin ng pleruo, yung to fulfill, to complete what was incomplete, to bring to full meaning, tsaka to accomplish the deeper intention of the law. At ang deeper intention of the law is love. No, katulad sinabi niya, love one another as I have loved you, no? So, itong mga laws na ito ay path, daan. Daan ito sa communion natin with God. Kasi lahat ng mga topic natin, prayer, yung kayo po, tama yung purity of heart, bakit magkakaroon ng purity of heart, bakit magkakaroon na yung paborito ni Sister Karina, no? Yung Jeremiah 29, no? Jeremiah 11:29, no? God's plan for us. Ang purpose niyan talaga to have union with God. No? So daan po lahat to, mga batas na ito, lahat ng mga favorite passages natin, lahat po yan ay daan lang for union with God, no? At yung union natin with God maging habitual. No, na-share na rin natin to, no? Maging habitual. Ibig sabihin, part ng ating buhay na buong araw, habitual, intimate. No, intimate, no? May magandang palagayang loob sa Diyos, no? Transforming, nakapagpabago. At effective. No, ayun po yung pagtingin natin sa mga batas na, no? Kaya nga sinabi sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So, winakasan ni Jesus yung mga sinasabi natin dietary laws, yung mga worship laws, pero finulfill niya yung moral laws, no? Kaya siya mismo ang end ng mga batas na dietary tsaka cultic o worship laws, pero yung moral laws, pinerfect na yan. At ang pinaka-motive niyan ay love para sa intimate union natin with Jesus, maging habitual, intimate, transforming, at effective, no? So, sa mga utos ni Jesus, nothing is too small to matter. So, yung mga utos ni Jesus, lahat po yan importante. Hindi iba ibabaliwala mo. Katulad man sinabi ko, no, yung para wala tayong kaaway, no? Kunya ayaw ni Jesus ang divorce. Oh. Gagawin legal. At least masabi natin ayaw ni Jesus yan. No, kung gawin ng legal yan, wala tayong magagawa dyan, eh. O, dahil silang boboto, hindi naman tayo, eh, no? Pero, ayan po yung, akala natin list yan. O diba, the use of contraceptives. Ayan yan. Maliit bagay lang naman yan, eh. O, hindi maliit kay Lord yan. No? Yung atin, diba, panonood ng pornography. No, ang taas ng percentage ng mga pornography na nanonood, no? At ngayon tumaas din yung pati mga babae na nanonood ng pornography. Usually mga lalaki lang nanonood ng pornography, no? Pero tignan niyo sa
Google, no? Tumaas ng pag-view ng pornography ng mga babae. Mga sabihin, harmless naman yan. Sabi ni Jesus, hindi. Hindi yan harmless. Diba? Abortion. Legal na legal sa abroad yan. Ayaw ni Jesus yun. Oh, pero tayo, abel no. Hindi yan list. Hindi yan list. Importante yan. No? So yung mga kasalanan na akala natin, maliit na bagay, hindi maliit yan kay Lord. Importante yan kay Lord. In our union with Jesus, no? Kaya nga yung Ten Commandments, ano yan? Morally binding yan. Morally binding. Halimbawa, ngayon, thou shall not steal. Kasi akatin steal yung mga, nung mali tayo ba, kupit-kupit ng kaunti lang, di ba? Yung mga sukle, di atin sinusuli. Ganun naman tayo nun, eh. Mga sukle, pabibilihin tayo, di atin susuli. Dati yung mga stealing natin, o pakuha-kuha lang tayo ng mga gamit sa, sa school, o sa offices, na maliit na bagay lang. Pero, ang thou shall not steal, ano yan? Napakalaki na ngayon. Government, ano na yan, level. Kung magnakaw, million, billion. Yan na ako yung, sa mga flood control. Ngayon, tag-ulan na naman, grabe naman ang baka nito. Oh. Halimbawa, yung drugs, sabi, baliwala yan. Tikim-tikim ka lang yan. Lahat naman tayo dadaan sa drugs, eh. Pero sabi, na-obserba ni Sister Karina, yung masamang epekto ng paggamit ng drugs. At yung drugs na yan, hindi lang paggamit. Nagiging negosyo. So yung maliit na bagay na pinapalampas natin, na binabaliwala natin, okay na naman yan, eh. Nagiging problematic na, malawakang problema. Kasi hindi yan list. No? Siguro nasa pagsabi niya, no? Mabuti iba na nagabayan pa ng magulang, no? Mga iba hindi na magabayan dahil pagod na magulang, eh. Sa trabaho, sa marami inaasikaso, no? Kaya maswerte, tayo may mga anak na malaki na. Hindi na siya dumaan sa ganitong, Pero maraming kabataan. Nung tinatawag nating, Gen Z. Yung Gen Z from 13 to 29, 28 years old yan, eh. Grabe yan. Gen Z. Millennials from 29 to 49. Oh. Gen X from 49 to 59. Oh. Tayo pala baby bloomers na dahil nasa 60 tayo, 50s na. After World War II tayo. Pero yung dating ganong maliliit na problema, ngayon napakalaki na. Kasi hindi tinatalakay, eh. Parang hayaan mo na yan. Part ng growing up. No. Hanggang bata pa, kumbaga sa sa pagbunga, pinapatay mo agad, nininip mo yung bud. Yung sinasabi ni Jesus, no? Hindi yung list. Yung mga moral laws. Binding yan, binding. Ngayon tayo followers ni Jesus, ang boss natin si Jesus, eh. Oh. Kanina, halimbawa, kaya nabi good news, pero huling kita namin 2008, matanda na kami, mga anak na malaki na. No? Lahat ng anak namin malaki, mga 36, mga iba 29, mga iba nasa Qatar, nasa Dubai. Oh, pero pinag-uusapan pa rin namin, anong gusto ni Jesus ngayon sa ating edad? Kung dati may once a week, tayo? Prayer meeting, pwede ba i-revive yan? Yung prayer meeting na once a week, hanap ulit tayo ng panibagong members. Tapos pinag-uusapan namin, kasi pag nag-gather kami ng once a week noon, may pakain kami. Kanin lang, tsaka isang ulam. Tatlo, laging taya doon si Padre Efren, no? Ganun lang. Isang ulam lang. Minsan, pag medyo may pera, dalawang ulam. No? Fried chicken, tsaka pansit, no? Yung siyang, yung every first Saturday, nag-grocery kami every Saturday, yung grupo namin, nung na-share ko sa inyo, ako yata pinakabata ron, 68 years old ako, eh, no? May 90 plus na. Pero dahil mahal nila si Jesus, eh. Lang, yung host na bahay, ang kanyang sagot lang, pansit tsaka chicken. Yung iba, kung may magdala, kung walang magdala, yun ang ulam namin. Yung iba nagadala naman lumpia, yung iba nagadala ng ginatan. No, isipin, dahil followers tayo ni Jesus, iniisip natin, Jesus, ano bang gusto mong gawin pa namin? Kasi pwede naman wala tayong gawin na, diba? May edad na tayo, eh. No, hindi. Dahil followers tayo ni Jesus, hindi yan list. Hanggang kaya pa. Mabuti, nangyayari sa inyo, every 3 o'clock, nagpe-pray kayo.
kayo prayer warriors. Napakalaking bagay yan. Hindi po yan, maliit na bagay. So, yung mga akala natin list, halimbawa yung pinost ni Sister Jessica tungkol sa prayer ni Pope Leo para sa peace in the world. Napakalaking bagay yan. Hindi yan list. Importante yan. No? Importante list eh. Hindi yan list. No, yung hindi pagsisimba, halimbawa, ayaw mo na yan. No, ang pagsisimba, hindi yan list. No? Pinaka-importante yan. Yan ang central ng ating faith, si Jesus mismo. Kaya tinuturo ko sa mga community namin, no, na when you enter the church at may Blessed Sacrament, as a sign of reverence and worship kay Lord, you kneel down before the Blessed Sacrament. Yung mga matanda, make a bow, no? Kasi kung naniniwala ka talaga na si Jesus yun, you will grabe yung respect mo dyan sa reverence. So yung mga maliliit na bagay, halimbawa, sa mga community namin, pag panasimbahan, loob ng simbahan, iwas sa kwentuhan kung di importante. No? Kasi hindi yan list. Kasi we are in the presence of Jesus, no? Body, blood, soul, and divinity sa Blessed Sacrament. No? Kaya napaka-importante po, hindi po list yan, no? Otherwise, maging list tayo sa Kingdom of God, no? Maging list tayo, no? Kaya mali, no? Kasi yung grace ng God, kailangan niyang obedience. Kasi mapatuan-tuwa na kay Lord na ako eh. Di ba lahat naman tayo natuwa na kay Lord eh. Wala sa ating di natuwa dahil na kay Lord tayo. Si Brother Alvin, natutuwa yan na kay Lord siya. Si Brother Ega, natutuwa yan na kay Lord siya. Sister Min, natutuwa yan. Si Sister Karina. Si Brother Janty. Si Ate Edith. Natutuwa yan dahil na kay Lord na eh. Totoo yan. Natutuwa tayo lahat dahil na kay Lord. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo susunod obedience kasi grace at obedience magkasama po yan. Grace and obedience, no? Halimbawa, hayaan mo na. Huwag na tayo kahit wala ng prayer. No, before meals. Kasi list na, no? Kami kanina sa Max. Nag-pray kami. Hindi yan list. Hindi yan list. No, yung mga maliliit na bagay, pagdasal, yung family prayer, medyo mahirap na ibalik ang family prayer dahil iba-iba na yung schedule, no? Pero kung may makapagdasal kahit isa o dalawa, at a certain point in time, no? Alas 6 siguro, alas 7 bago dinner, hindi po list yan. Nang binabaliwala na natin. O kapag yung Christmas, yung novena, no? Yung simbang gabi. Kung hindi tayo makapunta sa church, at least mababasa natin yung gospel readings, no? Novena 16 to 24. O during Holy Week, yung Station of the Cross, yung pagbisita iglesia, akala natin list yan. Hindi po list yan. Bahagi ng faith natin yan, no? Out of love for Jesus, no? Kaya, ang sinasabi natin dito, kasi kung mga bagay na list sa atin, nakakahawa sa ating mga nakabata o sa ating mga kasing edad. Kasi list sa atin baliwala. No? Hindi ako magsisimba kasi mag-outing kami. No? Maraming bagay na sa palagay natin na pwede natin isang tabi dahil may mas mahalaga tayong ginagawa. No. Yung batas ni Jesus ay mahalaga. Kaya pag i-share natin sa iba to, depende sa ating pananalita, no? Wag naman tayo mapanghusga. No? Pero sinasabi natin in a nice way, no? Halimbawa, sinabi ko sa mga kaibigan kong LGBTQ, no? Dahil kaibigan ko sila, sinasabi ko, alam niyo naman, makaibigan tayo, kwentuhan, kumakain tayo together, tawanan, biruan. Pero pagdating sa moral issues na yan, pag tinatanong niyo ako, sinasabi ko sa inyo, ayaw ni Jesus yan. In that instance, sinasabi ni Jesus, you are great in the kingdom of God. Kaya pag pinapaalalahanan ko sila in a nice way, hindi ko siya kinukondemn, no? Kasi maaaring sa kahinaan nila,
may sakit sila, no? Ano ba, yung mga lalaking lasinggero, okay lang uminom, sinasabi ko, pero yung pagkalasing, kasalanan yan. Ayaw ni Lord. I will be considered great in the kingdom of God. Ganun din po kayo. Pag pinaalalahanan niyo yung mga tao, halimbawa, ngayon, may mga kilala kayo, mga members ng mga ng gobyerno. Minsan ginagawa ko dyan, sabihin ko siguro ang kuha, kaunti lang. Kung di nyo pa talagang maiwasan lahat, no? At yung kinuha niya, medyo i-share nyo naman sa iba. No? Kasi sabi ko, kasalanan yan. Ano yan Thou shall not steal. Ayan, big commandments yan. Ngayon, kung di ko sabihin yan, pero hindi naman way na minumura ko sila, no? Na nakakasakit yun kasi magiging minsan defensive sila, no? Great ako sa kingdom of God. Ganun din po kayo. Pag pinalalahanan nyo yung tao, you are considered great in the kingdom of God. Halimbawa, yung mga iba, yung immodest dress. Kasi maganda nga yung mga dress na di ba? Na fashion, di ba? Ayaw ni Jesus yan. Kasi nakikreate yung the sin of lust. No? Di ba? Yung sin of lust, no? Kaya, biro magsabi ka ng ganyan ngayon. No? Either old-fashioned ka o mapanghusga ka. Pero kayo lalo mga babae, no? Mas maganda babae magsasabi. Pag pinaalalahanan nyo yan, you are considered great in the kingdom of heaven. Kasi utos ni Jesus yun, modesty, chastity. Utos ni Jesus yun. Hindi yan maliit na bagay. Pero pag binaliwala niya, hayaan mo. Depende sa kanya. Depende na sa katawan mo yan Bakit ko papakilaman yung katawan mo? Di ba? Lagi siya sabi, my body, my decision. Di ba? Sabi ni Jesus, no? That is not your body. That is the body of the temple of the Holy Spirit. Tapos yung nagpapa-abort, hindi mo mang body yan Body na ibang tao yan Pag pinalalahanan mo sila sa state, pwede kang makulong, no? Ganon. Pero, pag pinalalahanan mo yung tao, you become great in the kingdom of heaven. No, halimbawa, sabi, simba naman tayo. Kahit di ka pakinggan, at least maimbitahan mo sila. You are great in the kingdom of heaven. Kasi, hindi mo binabaliwala yun Hindi, otherwise, you are least. Kaya may mga ibang Kristiyano, least in the kingdom of heaven. Kasi yung mga bagay na yan, hindi nila pinapa-remind sa tao. No? Malaking apostolate yan, lalo sa, halimbawa, yung mga nag-drugs, no? Kung may mga kamag-anak kayo malaki na o lasinggero, i-remind mo lang. Ganon. And you will be great. Di ba yung mahalaga, di ba? Maging great tayo kay Jesus. Sa ibang tao, hindi tayo great, no? Antipatiko tayo, no? Killjoy, no? Killjoy. No? Ganon, no? Halimbawa ako, may mga ibang mga ex-seminarians na mga lumabas na nagiging, matanda na rin, no? Pupunta sa beer house. Nanood ng mga shows. Ano sinasabi ko? Di ba, tinuro sa ating seminaryo, mali yan. Ngayon, matanda na ko, tapos sabi nyo, ginagawa nyo na. Sabi ko, mali pa rin yun. Kung dati nag-rebelding, ngayon, dapat tapos na. Naging part ng life yung pornography. Tapos nag-join kayo ng everyday rosary crusade. Nag-rosary yan. Pero ginawa nila yung mga ayaw ni Jesus. Dati, di ba, may senior si brother, Alvin, di ba? Nagsisimba-simba and everything, member pa ng church organization. Tapos, anong nangyari, meron palang kabit. O pumunta sa kung kanika, ayun, ka list ka nun. Pero ni-remind ni Brother Alvin, you are great in the kingdom of heaven. Ayun ang mahalaga sa atin. Maging great tayo
kay Lord. Kahit sa ibang tao, hindi tayo great, no? So, yung mga batas ni Jesus, yung moral laws, nasa pananalita natin at sa timing, no? Timing, oo. Timing, no? Ganon. You will be great in the kingdom of heaven, no? Kaya, nasa sa atin po yan, no? If you want to be great in the kingdom of heaven, no? Fulfill it. The law of Moses, fulfillment of Jesus. May sinabi si Jesus, di ba? Old Testament, do not murder. Huwag kang papatay. Murder, no? Hindi actually do not kill eh. Do not murder. Kasi murder, pinlano mo. Yung kill, pwede, di ba? Sa war. O sa pulis ka. O sundalo ka. Mayroon kang pinoprotekta ang pamilya. Ay, hindi po kasalanan yun, no? Kasi may nagtanong sa akin, ano siya, militar siya, no? Pati, nagkakasala ba ako? Nakakapatay ako? Sabi ko, hindi. Kasi duty mo yan eh, to protect the greater community. Pero kung mga abuso ka, nahuli mo na, papahirapan mo, kasalanan yun. No? Halimbawa, sinabi ng Old Testament, do not murder. Ano sinabi ni Jesus? Do not be angry. Mas matindi sinabi ni Jesus. Kaya tayo mga Kristiyano, yung ating pagiging magaliting tao tayo, pabawas ng pabawas. Bishop, Kasi, ano pa? Sige. paano po yung mga nasa gera katulad ng Ukraine tsaka ng Oo. yung mga sundalo doon, sila nagpapatayan. Oo. Ano pong paano Dahil war yan, and they protect, no, their country, hindi sila kakasala. so ang Ang may nakakasala, yung ang nakakasala yung leaders. leaders Kasi nila? dapat yung war just. Kung ang leader, kaya dapat pati mga sundalo discerning yan. Kasi kung ang war nila they participate in the sin of their leaders. Pero Eh, yung mga sundalo na ang purpose lang nila pagtanggol yung bansa nila, hindi po sila nakakasala. mga mercenaries Sige po. pa. Mga bayaran. Basta to protect the country. O hindi dahil binayaran lang para, alam ba, mga death squad. Mali yan, no? No, mali yan death squad kasi dapat sa ating lipunan mayroong due process saka human rights. Dapat sabihin mo yan, no? Ako, kahit sino nakaupo dyan, sasabihin ko, dapat may respect sa human rights saka sa due process. Salamat No? po. Ayun po yung importante. Sige po, Ate Emily. Ako. So, Bishop, sige po, yung Sister Emily, ano po tanong niya? yung sa mga marriages, no? Walang Paano boses, natin Sister ang Emily. kasalanan dito? Halimbawa, Ay, yung hindi mga marinig. marriages o kaya yung mga early marriages, yung mga arranged marriages. Sige po. Pagkatapos, Opo. pagdating ng panahon, hindi naman nila mahal talaga yon. So, Oo. nakakuha ng true love. O paano natin Oo. mapapaliw? Kasalanan ba yun? Siyempre, kasalanan, di ba, Bishop? Justify pa ba natin yun? Kung kasalanan. Hindi naman kagustuhan ng... Medyo maingay Diba? po yung hindi ko po narinig yung tanong niyo dahil maingay. Ang sabi po ni Sister Emily, paano daw po yung mga arranged marriage? Tapos, Oo. ng araw, nakakita ng talagang gusto nila. Oo. Oo. Katal- Nung unang ginawa nila yon, may kasalanan. Pero habang tumatagal, na-discover nila, true love na, magsisi lang sila for their first motivation. Okay na yun. Oo. Pero the mere fact na nag-asawa for fixed marriage, ito sa Christian point of view, no? Kasalanan yun kasi fornication yun. Well, love, no? Pero kung may love tapos nagkaroon ng fixed marriage, walang problema yun, oo. Pero kung ang purpose lang ay fixed marriage, ano po yun? Sa Christian point of view, mali po yun kasi fornication yun eh. Oo, ganun, oo. So, Ganun. paano Ayan, mariresolve hard yun? teaching yan. Ang lalo nangyari noon yan, 1980s, no? Maraming makapag, no? Yung citizenship. So, paano maaayos yun, Bishop? Hindi na maayos. Sino nagkasala dun? Nawala si Bishop.
Oo, ganun. Halimbawa, yung ano, yung ano ba yung halimbawa, mga iba kasi sabi nila padre, curious ako sa mga sex, ano kaya nanood ako ng pornography. Oo, curious ako, wala naman ako intention na mag-desire lustfully. Sabi ko, kasalanan yun. Pero discover mo na, di mag-sorry ka na kay Lord, no? Oo, kasi ano, hindi pwedeng ano, yung the end justifies the means. Yan po yun eh. Yung the end justifies the means, no? Kaya halimbawa, yung ano, yung para matalo agad yung ano, yung kaaway mo, maghagis ka ng atomic bomb tsaka nuclear bomb. Morally wrong yun. Pero sa principle ng military, tama yun. Kasi pa yung enemy mo, show no mercy to your enemy. Pero kay Jesus kasi ano do not be angry pa lang kay Jesus nagkakasala ka na Kasi yung war kasi, fruit yan ng ano, yung anger within us. Naging national. Kaya yung ano pa, so, ano yan, depende sa paggamit ng ano yun, sa principle of war. So, kaya meron tayong international law. Mas possible maging ano, humane ang pag-conduct ng war. No? Limbawa, yung para matapos yung World War II, hinagis na yung atomic bombs sa Japan, dalawa, sa Hiroshima, Nagasaki. Tama ba yun? Morally? Ang judgment ng church, hindi yung morally, ano? Kasi ang dami civilians na namatay. Kasi sa war, ang tinatarget mo lang yung military tsaka yung mga facilities nila. Wala kang intention na takin talaga civilians. Yung civilians, sa damay lang. No? Kaya yung pag-fight, yung war ng ano, ng Israel tsaka ng Iran, kung totoo yung news, no, ng Israel, ang tinatarget lang talaga military, ano, kung may namamatay na civilians, ano lang yun, parang aftermath lang. Tapos yung Iran, nag-fire sa mga city ng Israel, sa mga civilians. Ay, mali yun. No, kasi dapat target nila ng Iran yung mga facilities ng ano ng ng Israel. Pero war is evil talaga. Nag-iisip ka talaga ng except for self-defense, no? Di ba, Pilipinas, magkaroon tayo ng war sa China. Self-defense yan. No, self-defense yan, no? Morally right yan. Palagi ko, may talo tayo, no? Grabe, armas sila. So, yung fixed marriage po, mali po yun. Tapos, realize na mali. Patawarin lang. Ganun yun, no? Tapos na, okay na, huwag na ulitin. Ganun. Sige. So, do not murder si Jesus, do not be angry. Sabi ng Old Testament, do not commit adultery. Si Jesus matindi. Do not look with lust. No? Sa Old Testament, an eye for an eye. Sabi ni Jesus, turn the other cheek. No? Sabi ng Old Testament, love your neighbor. Sabi ni Jesus, love your enemies. So, ano hindi yan lesser. Kaya mabigat ng teaching na ito ngayon, mabigat to Nababago yung ating puso, no? Babaguhin unti-unti, no? At sinabi naman ni Jesus, kay Jeremiah 31 verse 33, I will put my law within them and I will write it on their hearts. Para yung puso natin, unti-unti nababago ni Jesus, no? So, as sinasabi ko na naman sa inyo, yung mga turo ni Jesus, wag po natin mamaliitin. Kung hindi po natin nagagawa, hingi tayong tawad. Kasi sa ating sarili, alam natin, mali. At ibang tao gumagawa nun, pag hindi natin sila pinaalalahanan, we become least in the kingdom of heaven. Pero pag pinaalalahanan natin sila, we are great in the kingdom of heaven. Mapapaaway ka nga lang minsan dito, pag ganito, no? Oh. Kaya, Bishop,
May tanong po, may tanong. Ako po, Bishop, hindi lang ho napapaaway, Okay. talagang ano ho, malaki naging epekto Oo. po sa buhay ko. Totoo po yan, no? Hindi po ako ho halos na ma-promote kahit na ako po ay karapat dapat ma-promote. Kasi po talagang Opo, oo. Oo. yung sinasabi niyo pong kailangan sa pagsasalita natin conforme po sa tao po Oo. yun eh. Kasi po sa amin Oo po. talagang halos puro talagang mga lahat ng kawalangian nando dun eh. Sa amin pagka nadidistino kami, nagiinuman, nagkukwentuhan, ang kwentuhan doon puro babae, puro babae. Pag ako na Opo. tinanong, ikaw naman, Messina, anong nga ikukwento mo tungkol sa babae? Sabi ko, ako nga Oo. hindi ako nahihiyang wala akong maikwento sa inyo, pero nahihiya ako para sa mga asawa nyo. Mga foreman po yung Oo. nagsasalita na, no? Sabi ko sa Oo. kanila, pinapakilala niya sa amin yung mga asawa nyo, pero harap-harapan niloloko nyo. Oo. Hindi kayo nahiya na Oo. mayabang nyo pa yung mga ginagawa nyong kawalangian sa asawa nyo. Pagkatapos Oo. ako man, kung magsakali humang ako magkamali, kahit sa sarili ko, itatago at kakahiya ko eh. Sa inyo, Oo. pinangangalandakan nyo pa. Pagkatapos po, sa mga meeting po namin, yung mga manager, sasabihin, yung mga babaeng lahat na yan, mga asawa na, buwisit yung mga yan. Sabi ko, sasagutin ko po yun. Hindi ho lahat. Talagang naano sila sa akin. Tapos yung ibang manager naman, sasabihin, maging tapat kayo sa amin. Kahit sa mga iba, sa gwardiya, huwag kayo magsabi na totoo. Ganun, sabi ko. Yung ba tama? Maging tapat sa inyo, manloko ng kapwa. Kaya ako na yung halos sa kahuli-hulihan na promote sa amin. Sabi ko nga ayoko na nga tanggapin yung promotion. Sabi ko, ba't wala na ba kayong ibang ma-promote at pinopromote nyo na ako? Talagang ang naging buhay ko po sa trabaho, talagang stressful, pakikipaglaban. Oo. Talagang dumating po ako sa puntong gusto kong mag-resign dahil makakapatay na po ako dahil talagang pati pamilya ko po. Dahil sa pagsasabuhay ko po ng turo't aral ng Panginoon sa Kristo, pati pamilya ko gusto pong sirain. Dumating Oo. sa puntong may tumawag po sa bahay na babae ko po raw siya. Oo. Sinisira ho yung pamilya namin. Sabi ko nga po tuwing ano po kasi, tuwing Monday po sa amin may meeting. Ako po yung Oo. pinagli-lead po ng dasal po doon dahil nalaman po Oo. nila na ako po yung member ng Corpus of Christ at yung pong aming Oo. manager ay member ng Corpus of Christ. At ganun po, yung pong ano nila sa akin, lagi po nila akong yung sinasabing na pag nakikita yung yung sinasabuhay mo, parang tinatamaan sila, yung nagagalit sila sa iyo. At pagkadating doon Oo. nagsama-sama yung mali, sila yung nagiging tama doon sa iilan na mali na gumagawa ng tama, na pagkakaisahan ka. Kaya nga kung hindi po talaga ako kumapit sa Panginoon Diyos, baka wala po ako narating dahil kung nag-resign po ako, wala akong narating, sinakripisyo ko po yung pamilya ko. Kaya nga ang ginawa ko po talagang kapit sa Panginoon Diyos. Hanggang sa ngayon po, sabi nyo nga po yung mga blessing. Yung pong sa pag-araw-araw na paggising ko, talaga naman nandiyan dyan lahat yung mga problema. Minsan gusto mo na sumuko, pero andiyan dyan po ang Panginoon Diyos, di tayo pinababayaan talagang laban lang at hindi niya tayo sinusukuan at di dapat tayo sumuko dahil siya mismo, di tayo sinusukuan kung tayo pa mismo susuko, nakakaya naman po sa Kanya. Yun lamang po. Salamat po. Thank you, paring Brother Alvin. Bishop, meron lang akong isi-share na napanood ko po sa yung video. Sabi Yun. Oh, please. Opo.
kasi ngayon, sabi nyo nga, maraming mga sa mall, halos nakahubad na, parang bra lang yung suot, ganyan. Mm. Pag daw bilang lalaki, hindi maiiwasang mapatingin, kahit babae napapatingin eh. Oo. Pag napatingin ka, alisin mo agad yung mata mo. Kasi once daw na tinambayan mo yung mata mo tumambay doon na raw Mm. mag-uumpisa ang kasalanan. Mm. Yun lang po. Oo. Oo. So si Brother Alvin po isang example na you are great in the kingdom of heaven. No, we praise God no for Brother Alvin no. Ayun po yung pinag-usap natin dito. Tapos yung ano nga, yung modesty no. Totoo po yung pag in-entertain na natin. Doon na po naging kasalanan no. Pero kung paano, hindi po kasalanan yun no. Napatingin kasi lalo yung mga lalaki no. Lalaki kasi psychologically visual eh. Visual. Kaya yung mga fashion, ang tinatarget lahat yan, pati puro lalaki. Halimbawa sa mga alak, 'di ba naka-advertise, babae naka-bikini. Anong connection ng babae ng bikini sa alak o sa San Miguel Beer o sa kung ano-ano. It is the work of Satan no, tinatarget mga lalaki sa ganyang mga bisyo no. Sa mga mga babae, madalas matarget naman ni Satan diyan yung chismis kasi yung babae madetalyado yan psychology yan kaya may tendency sa kwento o gossip at halimbawa napag-usapan kunyari minsan napasama ako sa mga medyo matanda tungkol kay Chris Aquino nabanggit ko may sakit si Chris Aquino pagdasal natin kasi humingi siya ng prayers oo bigla may sumingit dyan yung sakit niya, AIDS na yan eh. Dahil ang dami ng lalaki. Ayun po, chismis na. Paninira na yan, no? Nakukuha niyo po yung kasi natural sa bahay magkwento. No? Pag nahaluan mo ng paninira, yan. Ano na yun? Kasalanan yun. Lalo, kasi malaki role dito yung nanay sa bahay eh. Pero nakatawa mga anak niya, malaki na, no? Pero siguro maipayo niyo sa mga anak niyo nag-asawa na may magkakaapo kayo. Kahit bata pa sila, maituro sa tahanan yung mga kasalanan na akala mo maliit lang pero actually malaki. Na yung downplay nila. Yung pachichismis, paninira ng kapwa. Halimbawa, yung ginagawa kay Brother Alvin, may natawag, no? Hindi man nag-umpisa sa maliit, sa ganyang bagay yan eh, Brother Alvin. Noon pa may ginagawa na siya hanggang lumaki na lumaki. No? Kasi akala nila yung harmless yan eh. Harmless. Hindi po harmless yan. No, kaya yung kasalanan, yung sabi yung sa Book of Sirach, yan parang snake yan, dapat kinakatakutan na. Kasi the only evil in the world, yung sin. Lahat po ng spiritual writers, lahat po ng mga saints, ang teaching ng Catholic Church, suffering is not the greatest evil. Kasi suffering can become means to be united with the sufferings of Christ. You become a saint. The only evil in the world is sin. Kaya kung dina-downplay natin yung sin, no? Halimbawa yung maliit na bagay na pagsisinungaling, no? Dapat huwag matuto yung mga bata dyan. Oo, maliliit pa lang. Halimbawa, nasa advice naman yan. Halimbawa, nangungupit yung bata. Sabi mo kung may kailangan ka, sabi mo kay papa at kay mama. No? Kasi pag nasanay ka sa pangungupit, lalaki ng lalaki yan. No, kaya hanggang maliit pa yung akating maliit na kasalanan mapagsabihan na sila no, maturuan na no. Ganon. Yung pagmumura. Yung mga ibang tao, 'di ba, hindi kumpleto ang sentence pag walang mura. Mali po 'yun. No, kasi out of the abundance of the heart the mouth speaks, sabi ni Jesus, no. Yung pagmumura po yan, demonic yan. No, kaya sabihin natin bawas-bawas naman yung mga masamang salita o yung mga green jokes. Mali po yan, nakalagay sa Ephesians no, chapter 5 verse 2 no. Na dapat bilang Christians hindi marinig sa inyo mga vulgar, filthy, obscene talks. No, kaya marami tayong matalakay pero wala tayong time no. Pero nakuha niyo po yung point ko. Huwag po natin mamaliitin ang kasalanan. Otherwise, we become least in the kingdom of heaven.
kung sinasabi natin sa tao ang tama at napapahamak tayo, we become great in the kingdom of heaven. Ito yung po mahalaga, Brother Alvin eh. Ano, in the end naman we become great in the eyes of God. Ayun yung pinakamahalaga, no? Ngayon, yung mga fixed marriages, no, dahil nga sa citizenship, no, dahil sa kahirapan ng buhay, kung nagkasala, sa Biblia, humingin tawad kay Lord. Tapos, paano advice, Father? Hiwala. Ay, wag na. Huwag mong hiwalayan. Parang ano yan, alam mo, vasectomy? Yung sa lalaki, yung vasectomy, para wag na magkaanak. Yung vasectomy, kasalanan yan. No? Kasi hindi mo dapat gawin yun dahil temple ka ng Holy Spirit, no? Pero nalaman mo mali, may kang tawad kay Lord. Lord, I'm sorry, nagpa-vasectomy ako. Okay, pinatawad ka ni Lord. Ang tanong, ibabalik ulit? Kasi pwede ba ibalik yan eh? O hindi na kailangan. Ayun po yung advice sa Ate Emily, no? Sa mga ganung kaso, no? So, ask the Lord for forgiveness. Tapos okay na yan. Let love flower in that relationship. Although nag-start na hindi maganda, pero love will flower in it. No? Ayun po, ganun pong advice. No? Parang vasectomy nangyari na, parang ligation. Ligation is a sin. No, kaya sa mga Catholic hospitals, bawal ang ligation. Pero sa mga government hospitals, sinaligate yung mga babae. Dahil nga sa population control, no? So, sabi sa akin, kasalanan ba yung ligation? Oo, kasalanan niya, sabi ko. So, pinaliwanag ko ng konti. Anong gagawin ko, Father? Ibabalik uli. Hindi na. Hingi kang tawad kay Lord. Oo, ganun. Okay, ganun po pag-advise Ate Emily, no? Pag hindi na, hindi na ka na ibalik na wala yung tuloy lang. Let love flow. Ganun. So, ang goal ng gospel, hindi popularity, kung hindi salvation. Kasi kung minamaliit natin makasalanan, popular tayo. May taong chismosa, hahaluan rin, dadagdagan natin. Popular tayo sa kanila, di ba? Diba, Brother Alvin, nagkwento sila ng mga babae. Pwede ka rin gumawa ng maraming kwento Daig mo sila. Palakpakan pa yan, kahit naman di po yung kinakwento mo, pero dadagdagan mo ng kwento para ma-in ka. Para maging popular ka. Pero dahil kay Lord ka, Brother Alvin, ang goal mo hindi popularity. Ang goal mo salvation ng kaluluwa ng mga taong kaharap mo. Ayun yung purpose po niya, salvation tao. Bakit ako nakikwento na yan? Kasi ang pinag-uusapan dito, salvation nyo. Maligtas kayo ni Lord. No? Halimbawa, mga born again, ligtas na raw sila forever Tapos ginagawa na yung mga nabanggit ni Brother Alvin, hindi ka masasave yan. Ano sabi ni Lord, namatay ako para siya, tapos tuloy mo lang yan? Imagine niyo si Jesus, namatay sa krus, sa kasalanan mo. Pagkamatay ni Jesus, pinatawad kita. Pagkatapos sabi ni Jesus, sige, tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Hindi. Nasabi ni Jesus, tigil mo yan. Yung ginagawa mo. Kaya nga namatay ako para matigil mo yan Ayun po yung purpose nun. Ngayon, dahil tayo, ang goal naman natin, hindi maging popular kundi kaligtasan. Ayun lang po, no? Kaya, wala na pong time tayo. Ano bang prayer natin dito ngayon, no? Ang prayer natin, wag nating ma-soften ang gospel. No? Do not soften the gospel. Because the gospel is not for popularity, but for salvation. Hinihingi ko po yung Lord, aside from our personal prayers sa aming health, dahil marami po sa amin, Lord, may mga sakit na. Lalo na po si Brother Egay, si Brother John. Lahat po kami, actually, Lord, maraming mga sakit, no? Nagagamot kami, bigyan mo kami ng strength and consolation sa aming sakit. At kung mabigyan po ng pagkakataon po, magkaroon kami ng complete healing, O Lord, no? Kung hindi, redemptive suffering, O Lord, sa aming mga sakit. Kami nagkakaedad na rin, Lord, may-miss namin yung mga mahal namin sa buhay dahil naiisip din namin na it is time to go home. Na ma-realize din natin, no, tayong lalo mga may edad na, no, na it is time to go home to our eternal home in heaven. Sana, Lord, kaming mga may edad na,
Pag namimiss po namin na maiiwan namin, maisip namin lagi, tinatawag muna kami, it is time to go home, no, to your heavenly Father, no? So sa aming mga sakit, sa aming mga kaisipan, Lord, we are praying for healing and strength. May mga problema po rin po kami sa mga financial, lalo po naman yung mga nag-retire na wala ka na ipon at malaking gastusin, Panginoon, tinataas po namin yung pangailangan na ito. At yung mga naghahanap buhay, Lord, bigyan po sila strength, no? Na makapagtrabaho pa sila ng gusto. Makakilos pa sila. Maraming pagsubok, Lord, sa mga mga hanap buhay niya, no? Nanluloko, wag po kami maloko, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, sa aming negosyo. At po, Lord, sa aming evangelization, sa aming pag-spread ng gospel mo. Depende sa aming pananalita, sa timing namin, sa tone ng aming voice, that we do not soften the gospel. So that we will be great in the kingdom of heaven. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Amen. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless si Ate Amen. Emily, si Ate Jessica, si Sister Luz, si Sister Min, si Brother Egay, si Brother Alvin, si Brother John, si Ate Edith, at si Sister Karina at ang mga pamilya nila at mahal nila sa buhay. Ang God bless po sa inyo lahat. Bishop. Purihin Salamat. Thank you, Salamat. Bishop. Good evening po. Thank you, you, Bishop. God bless. Maganda po next. Namimiss ko po yung mga tanong, mga tanong na practical na na-encounter nyo sa buhay, no? Kung paano nyo i-handle, no? Praise Jesus, no? Sige. Okay po, God bless po, ha? God bless po. Thank you, Bishop. Bishop. Thank you, Bishop.